Hi guys! Welcome to my YouTube channel. So for today's video, ang ating i-discuss ay tungkol sa surveillance. So ang dami pong nagre-request nito sa ating MS Criminology page. So ito na po yung inyong request. Ano nga ba ang ibig sabihin ng surveillance? Kapag sinabi nating surveillance, it is the act of following someone without being caught by the target in order to gather information. So, ang ibig sabihin po nito, ito daw ay isang kilos na kung saan nangunguha o nangangalap tayo ng information tungkol sa isang tao, lugar at partikular sa isang suspect. Ano nga ba ang tawag sa isang taong nagkakandak ng surveillance? So, sila po ay ating tinatawag na surveillant. So, ano naman ang tawag sa taong ating sinusundan? So, ang tawag dito ay rabbit. So, ang term po na surveillance ay minsan tinatawag natin or ginagamit natin bilang tailing, shadowing, observing, and covering. So, ano ba yung purpose ng surveillance? Ang purpose po kasi ng surveillance is para makakuha tayo ng information na hindi tayo nahuhuli ng ating target. Kasi kapag tayo ay nahuli, ang tawag po doon ay burnout. Ito yung nag-fail ka sa iyong mission dahil nalaman ito ng iyong target. So, dumako naman tayo sa preparation. So, dito, paano natin ikakandak ang ating pag-surveillance? So, kung ikaw po ay napili na para pagmasdan yung isang tao, kailangan mo munang alamin ang kanyang background informations. At kailangan mo rin malaman yung kanyang ginagawa araw-araw, yung contacts nito, yung mga kaibigan nito, at lugar kung saan po siya nagpupunta. So, kung ang surveillance mo naman is lugar, kailangan mong alamin or i-locate yung entrance and exits nito. At kailangan mo pong malaman kung sino yung mga nakapaligid dito sa isang lugar. So, kapag feeling mo nakakahalata na yung iyong target, kailangan mong maging kalmado at ipagpatuloy ang iyong surveillance upang hindi ka ma-burn out. So, today's generation, high technology is very rampant na. So, yung iba, gumagamit na sila ng mga tape recorder, hidden microphones, mga devices, or any devices na hindi mahahalata ng kanilang target. So, sa pagkandak po ng surveillance is dapat maging maingat ka. Lahat ng kilos mo dapat maingat. Dahil dalawa lang yan. It's either mabuking ka o maging failed yung iyong mission. So, next naman, kung ang subject mo naman ay nasa hotel, restaurant, automatically, kailangan mo magdala ng enough money at kailangan malapit ka mismo sa iyong target, okay? Para marinig mo yung kanilang pinag-uusapan. So, bago po natin ipagpatuloy ang aking discussion, huwag mo pong kakalimutan mag-like at subscribe para lagi ka pong updated sa mga bagong video na aking i-upload. So, next po, kung yung subject mo naman is nagtapon ng kahit anong papel, kailangan mo itong i-retrieve. Kasi malay po natin, doon sa papel na yon nakalagay pala yung mga informations at mga details nito na makakatulong sa'yo para mas maging successful ang iyong mission. So, pag-usapan naman po natin kung papaano pumasa sa board examinations in relation to surveillance. So, ang ating Criminology's licensure examination is June 13 to 15, 2021 at expected date po ng release ng mga pumasa is July 22, 2021. So, by 2021, registered criminologist ka na. So, isa ka na sa amin. At dahil nandito ka sa channel ko, alam ko na gusto mong pumasa. So dahil dyan, bibigyan kita ng tips kung paano pumasa sa board examination. So paano nga ba pumasa sa ating Criminology's licensure examination? So kagaya lang po yan ng surveillance. Una is kailangan mong mag-obserba. So ano yung oobserbahan mo? Una is sarili mo. So tatanungin mo yung sarili mo, ready ka na ba? Ready ka na bang mag-exam? Physically and mentally prepared ka na ba?
So, kung physically and mentally prepared ka na, pangalawang step is kailangan mong i-prepare yung iyong review material. So, kagaya lang yan ng surveillance, hindi pwedeng yung sasabak ka na wala kang kagamitan. Tama? Paano ka makagagather ng information kung kulang ka naman ng mga reviews? So, next step to pass the board examination is you need patience. Pinaka-importante po yan. Kagaya ng pagbabasa, hindi yung kababasa mo pa lang nung isang pahina is tinatamad ka na. Kagaya lang po yan ng surveillance. Hindi yung lagi na lang niya yung ginagawa is nabagot ka na. Ititigil mo na yung iyong misyon. Pero meron nga po tayong kasabihan na wag po tayong magmadali kasi the best things in life come to those who wait patiently. So kung gaano man yan katagal, gaano man yan kahirap, kailangan mong maghintay. Hindi po yan nakukuha sa madalian. Okay? Tandaan nyo po yan. So kung hindi mo man nakuha ngayon yung pinapangarap mo, lagi mong tatandaan na may bukas pa. Okay? Lagi mong tatandaan na kaya mo, kakayanin mo gaano man yan kahirap. So, next, comprehension and analyzation. So, sa board examinations, pinaka-importante po ito. Okay? So, dito po, kailangan mong lawakan ang iyong pag-iisip. Minsan sa board examination, dito sa aking experience nung ako ay nag-exam nung December 2018, meron isang question na kung titignan mo is alam na alam mo yung sagot. Pero nung nakita mo yung choices, magugulat ka na lang na wala pala doon yung alam mong sagot. Siyempre, ikaw ay mag-iisip. So, kailangan mong lawakan ang iyong isipan para sa ganoon, kahit wala man po doon yung sagot na alam mo, is kailangan mong hanapin yung mas malapit na sagot. At lagi nyo pong tatandaan, do not question the questions, okay? Dahil kung ano po yung binigay ni PRC, yun lamang po ang inyong dapat sagutin. Kagaya na lamang po nung last examination, sabi po doon, what is the equivalent rank of PO11? So, ikaw, 4 years na nag-aral, ngayon mo lang na-encounter sa PRC, na tatanungin ka, no? Tatanungin ka na ano daw equivalent ng PO11. So, sa kasong yan, kailangan mo pong lawakan yung iyong pag-iisip. So, kung titignan mo, baka nagkamali lang naman si PRC, no? Baka na-typo lang siya. Baka ito ay PO2. Okay, kapag PO2, ito ay corporal. So, advice ko lang sa inyo, kapag nalabas ulit yan or nalabas na nagkaroon ng typo or kahit ano man dyan, is kailangan mong hanapin yung mas malapit na sagot. At wag na wag mong tatanungin yung question mismo. Dahil kung ano yung binigay ulit ni PRC na question sa'yo, yun lamang po ang iyong dapat sagutan. So, dito naman po tayo sa answer sheet. So, sa pag-fill up po nito is kailangan mo muna ng instruction. Okay, instruction po galing sa iyong proctor. Dahil once po na nagkamali ka doon sa instruction na binigay sa'yo ng proctor, is meron pong tendency na magkamali rin po yung machine sa pag-check ng iyong mga sagot. At last na tip na pinaka-the best is be yourself. Magtiwala ka sa sarili mo, mag-pray ka na kaya mo, na gagawin mo yung best mo para pumasa at mag-top ka sa board examination. So, hanggang dyan na lang muna, Future RCrims, yung mga tips na aking ibibigay. At sa mga gusto ng free reviewers, comment nyo na lang po yung email ninyo dito sa ating comment section na para ma-notify ko po kayo agad, no? Lagi ko po yan i-check. At hindi po tayo nagbebenta ng kahit anumang reviewers. So, yung mga reviewers na aking ibinibigay is nakukuha ko po yun doon sa aking review materials nung ako po ay nag-exam noong December 2018. So, sinishare ko lang po sa inyo yung aking knowledge dito. So, dito po nagtatapos ang aking video discussion. Kung nagustuhan mo po ang video na ito, huwag mo pong kakalimutan mag-like, mag-subscribe para lagi ka pong updated sa mga video na aking i-upload. God bless and share the knowledge! At nga pala, bago ko makalimutan, sa mga gusto ng mga discussions, comment nyo na lang po dito ulit kung ano po yung gusto nyong i-discuss ko, okay? Titignan ko po. God bless ulit. Bye!